Mga tol, nag-level up na talaga ang China. Kung dati ipinapakita nila yung kanilang kagaspangan dito sa West Philippine Sea, ngayon mga tol nakikipagsagutan na sila sa mga opisyal natin dito sa gobyerno. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So nag-post mga tol si Senator Risa Hontiveros. Sabing ganito, ito basahin natin yung post nyo. Binabastos na nga ng China ang ating karagatan, binabastos pa ang mga opisyal natin. We must not allow the Chinese embassy or any embassy for that matter to disrespect public servants who are simply defending what is rightfully ours. Alam nyo mga tol, ulitin ko yung sinabi ko nung nakaraan, hindi nyo kailangan magustuhan si Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin regardless kung loyalist ka, kung pinklawan ka o kung DDS ka, as long as ikaw ay Pilipino at naniniwala kang karapatan natin bilang Pilipino na ipagtanggol ang ating soberanya, particularly ang pinag-uusapan natin dito is yung West Philippine Sea, dapat nag-agree ka dito sa sinasabi rito ni Senator Risa. Hindi dahil sa gusto mo siya, kundi dahil tama yung sinasabi niya. 'Di ba? Kasi mga kapatid, ang iginigiit natin dito, wala naman talagang problema ang Pilipinas sa China. Ang iginigiit natin dito is yung karapatan natin. 'Di ba? Bilang mga Pilipino, napakinabangan natin kung ano yung dapat nating pinapakinabangan, which eto nga yung West Philippine Sea, napilit na inaangkin ng China dahil sa kanilang paniniwala doon sa kanilang 10-dash line na halos sumasakop doon sa 90% ng South China Sea. Eto mga tol, sumagot etong embahada ng China rito sa Pilipinas mga tol. Eto, basahin natin yung kanilang sinabi ha. To Senator Hontiveros, sino ang nambabastos? Alam mo yung palagay ko merong empleyadong Pilipino ang sumasagot no dito. Syempre, bayad yan mga tol eh. To Senator Hontiveros, sino ang nambabastos? Sino daw ang nambabastos? Mr. J. Tariela went to a university, attacked and smeared Chinese leader in front of young students and then publicly posted images on social media containing similar attacks and defamatory content against Chinese leader. Under such circumstances, China has every right to defend itself. Totoo nga yung sinabi rito ni Senator Risa Hontiveros na balat sibuyas itong mga to. No? Nagdaramdam sila, kumikirot ang kanilang mga damdamin dahil dito nga sa ginawa ni Commodore J. Tariela, yung paglalabas nga dun sa background niya ng mga caricature image, mga AI generated image ni Xi Jinping. 'Di ba? Kung hindi nyo alam kung anong image yun, eto pakita ko na lang, yan. Yang image na yan mga tol. Ito yung picture ni Commodore J. Tariela na nandoon sa background niya, yung isang malaking TV screen at pinapakita yung mga picture, caricature ni Xi Jinping. So yan yung ipinagdaramdam mga tol ng China. Sabi nga nilang ganon, Mr. J. Tariela went to a university, attacked and smeared Chinese leader in front of young students and then publicly posted images on social media containing similar attacks and defamatory content against Chinese leader. Under such circumstances, China has every right to defend itself. Meron daw silang karapatan para depensahan ang kanilang sarili. Which is ganun din po ang Pilipinas. Meron ding kaming karapatan, no? Meron ding karapatan ng Pilipinas na depensahan namin ang aming mga sarili laban sa mga pangharas, laban sa mga pangwawater cannon, laban sa mga pinapakalat nilang kasinungalingan. Sabing gano'n, no? Your logic is simply very ridiculous. You seem to believe you are free to attack and smear others while denying them the right to respond or defend their legitimate interest. Dito pa lang mga tol eh. Defend their legitimate interest, yan no? Respond or defend their legitimate interest. Yung interest nila mga tol sa pag-aari ng iba, legitimate ba yon? Ikaw, halimbawa, may interest ka sa pag-aari ng iba. For example, pasimplehin na lang natin, bag or cellphone ng ibang tao, may interest ka dun.
Lehitimo na pwede mo bang ipagtanggol yung interest mo na yon sa pag-aari ng iba? 'Di ba? Wala eh. Kaya nga sabi rito nung Chinese embassy, your logic is simply very ridiculous. You seem to believe you are free to attack and smear others while denying them to the right to respond or defend their legitimate interest. Wala kaming pakialam, walang pakialam ang Pilipinas doon sa inyong sariling EEZ. Pero dapat hindi ninyo pinakikialaman yung karapatan ng Pilipinas. Ito yung mga pinapakialaman ng China. Yung paglalagay natin mga tol na mga US-made weapon, katulad na lang halimbawa ng tawag dito, yung Typhoon missile. Tanong, may karapatan ba ang China na pakialaman ang ating sandatahang lakas kung maglalagay tayo rito ng Typhoon missile? Wala silang karapatan pero pinakikialaman nila. O, di ba? Pakialamero sila eh. Di ba? Yung mga mangingisda natin na nangingisda dito sa loob ng ating West Philippine Sea o sa loob ng ating exclusive economic zone, meron ba silang karapatan para pakialaman o para itaboy yung ating mga mangingisda? O, wala rin silang karapatan para itaboy yun pero pinakikialaman nila eh. Di ba? Pakialamero sila. Ngayon, yung ating mga opisyal mga tol, ine-explain kung anong ginagawa ng China, kung ano yung ginagawa nilang pangharas, nagagalit sila ngayon. Nagagalit sila ngayon. O, ito pa sabi, let me be clear, we do have that right. We may not be able to stop people like Tariela and you from spreading falsehoods. But as an embassy, we have every legitimate right to defend ourselves, tell the truth, present the basic facts, and ensure the public clearly understands China position and voice. Yun ang sinasabi nito mga tol. Yan gusto niya lang daw klaruhin. Meron daw silang karapatan. Hindi man daw nila mapigilan yung katulad ni Tariela o katulad natin o katulad ni Senator Risa Hontiveros o katulad ng napakaraming Pilipino mga tol na nagsasalita laban sa panggigipit, pang-aapi ng China dito sa West Philippine Sea. Hindi man daw nila mapigilan yung mga taong yun na nagpapakalat ng kasinungalingan. Sabi gano'n from spreading falsehoods. Yan. But as an embassy, bilang embassy daw, we have every legitimate right to defend ourselves. Sabi, meron daw silang karapatan para depensahan ng sarili nila. Sabihin ng katotohanan, present the basic facts, and ensure the public clearly understand China position and voice. Anong position yun? Yung sinasabi ng UNCLOS na ang Pilipinas merong legitimate na 200 nautical miles exclusive economic zone, which is party sila at nakapirma sila pero binabaliwala nila. Yung ba yung kanilang posisyon? Yung sinasabi ng 2016 Arbitral Award na walang basehan o baseless yung kanilang claim doon sa 9-dash line pero ayaw nilang kilalanin. Yun ba yung posisyon nila na gusto nilang sabihin katotohanan? O eto mga tol, meron tayong panonoorin. Mula rito sa News 5 Everywhere. Ayan mga barko ng China na mataan sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ayan maraming barko ng China na naman ang namataan sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ang isang Chinese warship nag-radio challenge pa sa eroplano ng Philippine Coast Guard. O ito, panoorin natin to mga tol. Mula rito sa News 5 Everywhere. Maraming barko ng China na naman ang namataan sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ang isang Chinese warship nag-radio challenge pa sa eroplano ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Philippine aircraft, you are approaching to the territorial airspace of the People's Republic of China. Biruin mo yung kalokohang sinasabi nila. Balikan natin yung sinasabi. Ayan We may not be able to stop people like Tariela and you from spreading falsehoods, but as an embassy, we have every legitimate right to defend ourselves. Tell the truth. Sabihin daw ang katotohanan, present the basic facts, and ensure the public clearly understand China's position and voice. Ito ba yung sinasabi nilang position nila? Yung pangaagaw ng teritoryo ng may teritoryo? Diba? Wala silang pinagkaiba sa Amerika niyan. Diba galit sila sa Amerika dahil sinasakop yung Venezuela, gustong sakupin pa ng Amerika yung Greenland. O diba? Wala silang pinagkaiba sa Amerika. Pareho lang sila mga tol. Diba? Hypocrite din sila. Chinese naval warship 553. You are approaching to the territorial airspace of People's Republic of China. Chinese naval warship, this is Philippine Coast Guard aircraft.
251. You're advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Ito ang palitan ng radio challenge ng Philippine Coast Guard at barko ng China sa Baho de Masinloc. Ayon sa PCG Aircraft, na-detect nila ang dalawang China Coast Guard vessel na nakaposisyon 84.6 nautical miles west ng Capones Island. Biruin mo 84 nautical miles. Ganun lang siya kalapit o ganun lang siya kalayo dito sa atin. Mga tol, 84 nautical miles. Compare mo yan kung gaano yan kalayo sa kanila. At 7.6 nautical miles ng Baho de Masinloc. Dalawa ring warship ng People's Liberation Army Navy ang nakita malapit sa timog silangan ng Baho de Masinloc. Bukod pa dyan ang 5 Chinese maritime militia. Ang pangyayaring ito inanlang sa panghaharas ng China sa ating teritoryo. Kagabi, Ilan lang yan sa panghaharas ng China sa ating teritoryo. Tanong, yung mga media, etong nagbabalita ay nagpapakalat ng falsehoods, mga maling impormasyon. Etong mamang to, ito yung bagong ambassador ata rito sa Pilipinas ng China harap sa unang pagkakataon sa media ang bagong Chinese ambassador sa eto na. Pilipinas na si Jing Quan. Batid Mas malala to kaysa dun sa nauna. daw niya Kay Wang, pangalan nito? Kalimutan ko tuloy yung pangalan nun. mga pagkakaiba at hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa issue sa South China Sea. Pero naniniwala siyang pwede itong maayos. So I believe that China Paano maayos yan kung ayaw ninyong umatras? Kung ayaw ninyo bumalik sa teritoryo ninyo at huwag nyong angkinin itong amin? Paano maayos yan? Kung gusto ninyo sumunod na lang ang Pilipinas, diba? Ganun ata gusto nila Maayos to kung ang Pilipinas susunod sa gusto namin. Kakaintindihan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa issue sa South China Sea. Pero naniniwala siyang pwede itong maayos. So I believe that China and the Philippines, we can also have that kind of ability and wisdom to properly manage our differences. So none of the Filipino friends I've met hopes that our two countries would come into conflict or even war. So does China. Umaasa rin siya na matatalakay ito sa darating na ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Kaso ang problema rito sa China kapag tinatalakay na, gusto nila one-sided, lahat pabor sa kanila. Gusto nila lahat pumapabor sa kanila. Hindi mo sila pwedeng kontrahin dahil kukontrahin din nila yon. Paano maayos yan? Kumbaga sa ganito diba? Halimbawa, ikaw meron kang inaangkin. For example, ikaw ang China. Tapos yung kaibigan mo, inaangkin mo yung gamit niya, inaangkin mo yung mga pag-aari niya. Siyempre yung kaibigan mo, ayaw niyang ibigay yun. Ayaw niyang ibigay yun kasi kanya yun Diba? Yun ay matagal na sa kanya. Pero ikaw, inaangkin mo, sinasabi mo, hindi, akin yan. Akin na yan. Diba? Gusto mong magkaayos tayo, ibigay mo sa akin yan. Pag hindi mo ibinigay sa akin yan, hindi tayo magkakaayos. Ganon ang lagay ng China, mga tol. Paano magkakaayos ang Pilipinas at ang China, mga tol, sa usapin ng West Philippine Sea kung ayaw nilang kilalanin ang karapatan ng Pilipinas? Diba? Ulitin natin mga tol, wala na sa Pilipinas ang problema nasa sa kanila dahil masyado silang ganid, masyado silang maramot. Napakalaki ng South China Sea, mga tol. Diba? Bawat mga bansang nakapalibot dyan, may kanya-kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi lang naman sila ang nakapalibot dito sa dagat na yan Kasi kung titignan nyo ito, pakita ko sa inyo doon sa mga bago pa lang, baka hindi niyo alam kung anong itsura nito. Ewan ko lang kung hindi nyo alam Ito, pakita ko sa inyo saglit. So ito ang... sabi rito, this is the official United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS approved map of the West Philippine Sea and South China Sea. So ito mga kapatid, kung makikita ninyo, ito Pilipinas. Etong dagat na to sa kalagitnaan natin, mga tol, ito yung China sa taas, ito Pilipinas, dito yung ibang mga bansa, ito yung tinatawag na South China Sea. So bawat mga bansang nakapalibot dito sa karagatan na to, merong kanya-kanyang EEZ. O halimbawa, ito China Real EEZ. Ito yung kanilang totoong EEZ. Okay? Ito yung sa Taiwan. Ito yung Vietnam. Ito yung sa Malaysia.
Yan, ito yung sa Thailand, ito yung sa Indonesia, ito Malaysia pa rin to, saka to Malaysia, Brunei, ito maliit lang to, Brunei. Tapos ito yung West Philippine Sea. Yan, itong palibot na to kasi pati rito sa may Pacific Ocean mga tol, meron pa tayo dyan eh. Yan, meron din tayo Philippine Sea dyan. Ito kaya tinawag na West Philippine Sea kasi nga nasa west side. Diba? So ang gusto ng China mga tol, wala tong Taiwan, wala tong Vietnam, wala tong Malaysia, wala tong Brunei, wala tong ibang dagat, wala tong West Philippine Sea. Kanila lang yung buong yan. O diba? Saka nakakita ng ganun. Inanggin nila, samantalang ang daming mga bansang nandirito nakapalibot dito sa kabuuang dagat na to. Diba? Ganon sila kaloko, ganon sila karamot mga tol. Ito lagi kong binibigay na example to Tayo rito mga magkakapatid. For example tayo rito mga magkakapatid. Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, China, Taiwan. Lahat yan magkakapatid. Tapos meron tayong pizza or cake sa gitna. Hati-hati tayo, may kanya-kanya tayong slice para hindi na tayo mag-agawan. Ang gusto ng China, anong hati-hati? Akin yung buong yan. Kita nyo laki-laki ko? Akin yan. Akin yung buong yan. Ganon mga tol. Ngayon sinasabi nilang we have the every right to defend ourselves. Diba? Ito na ngayon sinasabi ng UNCLOS Ito na ngayon sinasabi ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito na ngayon sinasabi ng international law, anong karapatan ng pinagsasasabi nila. Diba? Kalokohan no? O panoorin pa natin to. Iginiit pa ni Ambassador Jing na hindi kailangan ng Pilipinas na pumili ng papanigan sa pagitan ng China at Amerika. Wala naman talagang pinipili ang Pilipinas Kayo mismo nagtataboy sa amin. 'Di ba? Kasi kung naaalala ninyo mga tol, nung presidente pa si Duterte, si dating President Duterte, tinaboy natin ng Amerika. Pumanig tayo rito sa China, 'di ba? Real time live mga tol, in-announce ni dating Pangulong Duterte nakakalas na siya dito sa Amerika. Diba? At masyado tayong dumikit dito sa China. Tanong, nirespeto ba ng China yung ating EEZ? Hindi pa rin naman Diba? Hindi pa rin naman nila kinilala ang EEZ ng Pilipinas Pinanindigan pa rin nila yung kanilang 8-9 dash line o 10 dash line na ngayon. Panahon na ni Marcos mga tol nung inanunsyo nila yung 10 dash line nila. Biruin mo basta-basta na lang sila nagbabago nang sila lang ang nagdedesisyon no? Diba? Unilateral decision mga tol. Wala nang sangguni-sangguni pa sa international law. 9 dash line, gawin na naming 10 dash line to. Hindi, gawin na lang naming 11. Gawin na lang ulit naming 9. Alam nyo, kung ano yung gusto nilang dash line na nandoon sa dagat, yun na dapat sundin ng international law. Tindi, no? As I often say to people I have met, I said, China's friends can also be the US friends. And the US friends can also be China's friends. Naku, kala mo talaga napakababait magsalita no? So this approach best serves the Philippines' fundamental and long-term interests. Matatanda ang naghain ng diplomatic protest ang China laban kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela. Yan ay matapos gamitin ni Tariela ang umano'y caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isa niyang presentation na may nakalagay na why China remains to be bullied. Pinalagan niya ng Chinese Embassy at iginiit na paglabag ito sa political dignity ng China at maituturing umano na lantarang provocation. Nauna nang sinabi ni Tariela na hindi siya magsusori sa kanyang ginawa. Si Senator Risa Hontiveros sumulat na sa Department of Foreign Affairs para umaksyon laban sa Chinese Embassy dahil sa umano'y public attacks na ginagawa nila sa ilang public officials, kabilang na si Jay Tariela. The Chinese Embassy is being a bad guest. Bad guest. Sumasagot pa mga tol. Eto. To Senator Hontiveros, sino ang nambabastos? Ayan ang sinasabi nila. Meron daw silang karapatan. China has every right to defend itself. Di tandaan nyo, Pilipinas din meron. Diba? Yun nga lang, hindi kami masyado makapalag sa inyo dahil masyado kayong maraming barko Masyado kayong marami kayong mga barko sa dagat Meron na kayong PLA Navy, meron na kayong Coast Guard, meron pa kayong militia vessels. Diba? Samantalang kami puro BFAR at saka Coast Guard lang dito, tapos yung mga maliliit na mangingisda, wina-water cannon nyo pa. Ay naku po. Here.
dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama. Nanindigan ang DFA na ipaglalaban ang ating karapatan alinsunod sa arbitral ruling. Nagbabalita mula sa front. Ayan, natatandaan ninyo mga tol, ito ang South China Sea. Yan ito yung South China Sea. Lahat ng bansa meron ditong EEZ, Exclusive Economic Zone. Merong Vietnam, may Thailand, may Malaysia, may Indonesia, may China, may Taiwan, merong Brunei. Meron din syempre ang Pilipinas. Meron tayo kanya-kanyang Exclusive Economic Zone na merong karapatan ng bawat isa na ma-enjoy yan. Diba? Ma-explore, makuha, mapakinabangan kung ano yung mga yaman na nandiyan dyan. Kaso ang gusto ng China, eto, dito nila ginuhit yung kanilang 9-dash line. 10-dash line na pala. O, diba? Sino ngayon ang maramot? Sino ngayon ang ganid? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.